Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo na lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng maraming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at di siya pinako at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kaniyang bangkay. Nagbalik sila at sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kaniyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kaniyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapipigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumundig sila at nagbalik
sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Patuloy pa rin po tayo sa ating pagninilay para sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo. At gaya nga ng sinabi ni San Pablo, na walang halaga ang ating pananampalataya, walang halaga ang ating panalangin at pagsamba kung si Jesus ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay. Ang ibig sabihin po dito na ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Nazareno ay ang siyang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Nazareno ang nagbibigay sa atin ng pag-asa ukol sa mga bagay na mangyayari sa atin pagsapit din natin mismo sa kamatayan. Dahil ang unang epekto ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay unang-una tayo ay nakaranas ng kalayaan. Napagtanto natin na sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Nazareno, tayo ay lumaya sa ating pagkakabitag sa kasalanan. Hindi nagtagumpay ang kasalanan. Dahil ang kasalanan, tinubos ni Jesus Nazareno sa kaniyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Kaya ang isa sa epekto ng kaniyang pagkabuhay ay tayo'y lumaya mula sa kuko ng kadiliman at kasalanan. Ikalawa, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, tayo ay magkakamit din ng kaligtasan sa ating kamatayan. Alam po ninyo, ang dapat kabayaran ng kasalanan ay kaparusahan at kapahamakan. Subalit, dahil sa bigat ng krus na inako mismo ni Jesus Nazareno, ang kapahamakan, ang kabayaran sa kasalanan ay napagtagumpayan niya sa kaniyang pagpapakahirap at pagpapakasakit sa krus. Kaya nga, ang dapat kabayaran ng mga kasalanan ng tao ay napagtagumpayan ni Jesus Nazareno sa krus. Kaya nga, ang kaligtasan ay napasa ating mga kamay. At ikatlong epekto ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, binuksan niya ang pintuan ng kalangitan
upang tayo din sa ating kamatayan, umaasa tayo na yon ang hindi natin huling hantungan, kung hindi ang buhay na walang hanggan sa mga taong may pananampalataya, sa taong gumagawa ng mabuti, at sa mga taong patuloy na nagmamahal. Ibig sabihin, hindi kamatayan ang huling salita. Bagamat tayo ay mamamatay, tayo rin ay muling mabubuhay. Sapagkat ang kanyang muling pagkabuhay, ang siya ring inaasahan natin sa oras ng ating kamatayan. Kaya nga ang kamatayan ay pagdaraanan lang natin upang sa gayon makatawid tayo sa isang buhay na kailanman ay hindi na magagapi at hindi na kailanman matatapos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa muling pagkabuhay ni Jesus, patuloy tayong hinahamon na maging buhay na saksi din ng kanyang kabutihan at kagandahang loob. Tatlong mahahalagang bagay ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno: kalayaan, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Amen.